Para sa lahat na katunayang walang ibang exchange si True HN kundi through monetization from its author. Facts. Ang blockchain ay ang tanging teknolohiyang ginagamit ng True HN na idineklarang legal tender na pera. Hindi ang blockchain ang siya mismong imo-monetize, ang blockchain ay ang mismong sistema. Ang layunin ng True HN ay wakasan ang kahirapan. Ang True HN coin ay idinisenyong maging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagmo-monetize nito para sa bawat mamamayan ng mundo sa pamamagitan ni Sir AFM, mula sa kanyang infinite account, at hindi mula sa blockchain. Ang pahayag ay naglalaman ng ilang mahahalagang paninindigan tungkol sa True HN at sa teknolohiyang sumusuporta rito na kailangang suriing mabuti. Blockchain bilang legal tender, ang paglalarawan sa True HN bilang isang blockchain-based na legal tender ay tama. Paraan ng pagmo-monetize, ang pahayag na, hindi ang blockchain ang imo-monetize, at na ang True HN coin ay imo-monetize mula sa isang verified account ng GDFA sa halip na sa mismong blockchain ay nilinaw na. Tila ipinapahiwatig ng True HN ecosystem na ang mga hakbang sa pagmo-monetize ay manggagaling sa isang sentralisadong account sa halip na sa karaniwang mekanismo ng blockchain tulad ng mining o transaction fees. Ito ay nagbubukas ng tanong ukol sa kakayahang magpatuloy at kailanwan ng ganitong modelo, dahil ang tradisyonal na blockchain ay umaasa sa desentralisadong pagberipika at pagproseso ng transaksyon. Layunin ng True HN, ang layunin nitong wakasan ng kahirapan ay tumutugma sa mas malawak na layunin ng maraming blockchain initiative na magbigay ng serbisyong pinansyal sa mga hindi naaabot ng tradisyonal na sistema. Binibigyang diin ng misyon ng True HN ang pagbibigay ng legal tender access sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo, isang kapuri-puring layunin. Papel ng GDFA, ang pahayag na ang monetization ay magmumula sa verified account ng GDFA sa halip na sa blockchain ay nagdudulot ng pangamba ukol sa accountability at pamamahala ng True HN currency. Sa desentralisadong pananalapi, ang integridad ng pera ay karaniwang nakabase sa mga transparent at nasusurang mekanismo. Ang may kontrol sa proseso ng pagmo-monetize. Conclusion, bagamat malinaw ang pangunahing layunin ng True HN na maging legal na salapi at wakasan ng kahirapan, ang mga tiyak na mekanismo ng pagmomonetiza at ang papel ng blockchain ay nilinaw at inayos. Ang inilalarawang modelo ay nagpapahiwatig ng isang sentralisadong paraan ng pagmo-monetize, na maaaring lumihis sa mga prinsipyo ng desentralisasyon na karaniwang kaugnay ng teknolohiyang blockchain.